Recently ay napag-uusapan namin sa staff room kung saan magre-retire yung mga kasamahan namin mga Filipino na mga guro din at may edad na at iniisip na nila yung kanilang retirement benefits, retirement homes, yung mga pinapangarap ng isang Filipino-Canadian o ng mga nagtatrabaho dito sa Canada na ano ba yung plano nila after ng 65, 50, 55, depende sa pinaplano nila. No? Nakakatuwa kasi isipin na nakakahalubilo ko yung mga taong ganito na yung adhikain nila sa buhay kahit na may edad na sila ay nandoon pa rin, no? Na talagang nag-uumapaw pa rin bilang mga Filipino. Yung iba ay gustong umuwi, yung iba naman ay gustong kumbaga snowbird lang. Ibig sabihin kapag may snow dito sa Canada ay uuwi ng Pilipinas at magbabakasyon at pag summer naman dito sa Canada ay babalik naman, parang ganon. Pero ang katotohanan niyan, kami mag-asawa ay matagal na rin na kumbaga nag-iisip ng ano ba ang gusto namin pagkaraan ng maraming panahon ng paninirahan namin dito sa Canada. At iniisip din namin siyempre yung mga bagay na pagtanda namin, halimbawa ay yun nga, saan ba kami magre-retire? Dito ba? O dito ba sa Canada? O sa Pilipinas? At napapaisip din ako kung minsan kung saan nga ba talaga. Pero recently ay napagtanto namin na dahil sa ilang mga factors kung bakit nakapag-desisyon kami na there will come a time na talagang uuwi din kami ng Pilipinas at siyempre hindi namin maitatatwa na nandun pa rin yung puso namin bilang mga Filipino at gusto pa rin namin umuwi doon. Kaya nga lang, ang pinaplano kasi namin, siyempre, yung baby namin, yung anak namin, hindi naman namin alam ang kaisipan niyan pagdating ng panahon at lalaki na din talaga dito sila, no? Ibig sabihin, yung mga batang panganak na dito, lumaki na dito, yung ways of living na nila ay sa Canada na rin. Ibig sabihin, yung ways of living namin ngayon ay dito na talaga sa Canada. So, nangangahulugan na yung bagay na yun ay unsure kami doon sa magiging kaisipan. Siyempre, ng anak namin, ayaw naman naming pangunahan. But one thing is for sure, ang gusto naming mangyari pagdating ng panahon na pinag-uusapan nga namin ng aking may bahay ay there will come a time na uuwi tayo ng Pilipinas pero not for good sa Pilipinas. Siguro, katulad ng mga ilang kamag-anak namin na nandito sa Canada since 1970s, ang gawain lang nila ay uuwi sa Pilipinas, snowbird na lang. Pag winter dito sa Canada, uwi ng Pilipinas, bakasyon. Parang ganun na lang, no? And syempre, kami ay kahit papaano biniyaan ng ilang mga ari-arian sa Pilipinas. Hindi naman malaki, kumbaga, binavalue kasi namin yung, syempre, yung pinaghirapan din ng aming mga magulang at yung pinaghirapan ng aming mga lolo at lola na kahit na papaano, ayaw din naman naming bitawan ito kasi nga may sentimental value yung mga bagay na yun pa rin sa amin. So, sa kasalukuyan, sabi ko nga, yung mga lupain namin sa Pilipinas, halimbawa, ay nakapangalan sa amin and plano namin na ipangalan din sa anak namin pagdating ng panahon na makakuha rin sila ng dual citizenship. So, ganun, yung usapan namin at natuwa ako nung nakausap ko yung aming school manager, yung aming mga IAs doon sa school at mga teachers doon sa school na talagang may edad na rin sila at kumbaga ini-enjoy na talaga nila yung mga anak nila, may mga trabaho na rin, may mga apo na rin sila dito at yun na yung pinapangarap nila. Ang sabi nila, ganun nga yung plano nila na uuwi ng Pilipinas, babalik dito. At yung isang katrabaho ko nga, nakausap ko, ang sabi niya, halos pareho kami ng iniisip na noong mga panahon, kumbaga na talagang bago sila dito sa Canada, ay medyo hindi nila alam kung paano ang yung gagawin nila, kung mag-i-stay ba sila ng mas matagal pa or hindi na. Naisip ko na yung palang iniisip ko bilang isang, kumbaga noon ay bagong manggagawa dito sa Canada, bagong immigrant dito sa Canada, ay hindi lang totoo sa amin, kundi totoo sa maraming mga Filipino na nagnanais pa rin talagang malanghap ang hangin ng Pilipinas. Bagaman, sabihin natin na medyo may iba talaga yung way ng pamumuhay dito sa Canada at sa Pilipinas. Halimbawa na lang, yung gobyerno natin ay magkaibang-magkaiba, yung disiplina ng tao magkaibang-magkaiba, pero hahanapin mo pa rin talaga, no? Hindi maitatatwa yon.
Kaya lang, sa kasalukuyang panahon, ang karamihan sa mga kababayan natin ay they wanted to stay here in Canada. At isang tanong yung naitanong ko sa kanila in a different time, in a different way. Nang sabi ko, gusto mo ba na mag for good sa Pilipinas parang araw-araw? Sabi nila, kung may sapat ako na, kumbaga, malaking kita, bakit pa ako, kumbaga, mag-i-stay ng matagal sa Canada kung kaya ka namang mamuhay sa Pilipinas? So, karamihan sa mga tinanong ko, ang sinabi nila ay ganun nga, na kung mayroong sapat na salapi. So, ibig sabihin, ang kuminsan isang factor pa rin kung bakit gusto ng mga kababayan natin na manirahan dito sa Canada, both Canada and Philippines, ay yung financial security. Na ang sinasabi nila, kapag nandito ka sa Canada, yung healthcare mo, yung gamot mo, hospitalizations mo, and so on and so forth with regards to health ay walang problema. Na hindi natin nakukuha sa Pilipinas dahil isang hospitalization mo lang, isang dalaw mo lang sa, let's say, sa pharmacy, ang sinasabi nila ay daan-daan libo o kaya naman ay kung budget yung pera mo, talagang budget yung pera mo. Yun ang isa sa mga talagang pinakamalaking factor, no? Yung financial capabilities and yung healthcare. At pangatlo, yung tinatawag nating safety. Yung safety ay ilan sa mga issue sa kasalukuyan sa Pilipinas na talagang kahit ano nakatira pa naman na tayo doon sa bayang sinilangan natin, ay ganun na rin talaga yung kaisipan ng mga kababayan natin ito. Imagine ha, ito ay mga nasa 50s and above na yung mga nakausap ko. And pareho sila ng reasoning na halos pangatlo sa dahilan kung bakit ayaw nilang mag-stay sa Pilipinas, kung gusto nilang on and off lang sa Pilipinas, balik-balik lang, snowbird lang, bilang mga matatanda na dito sa Pilipinas, it's because of their safety. At nakikita, napapabalita kasi naman sa atin, halimbawa, yung isang insidente sa lugar namin na ang bata-bata ay binaril, parang ganon, nang walang kamuwang-muwang na parang pinatay lang na parang manok, parang ganon. So nakakalungkot yung isipin na ganon na isa yun sa magdidikta kung bakit, hey, hindi ako magtatagal dito, uuwi din ako ng Canada, parang ganon. Kung minsan, pinag-iisipan ko rin talaga na, saan ba talaga ako? No? Pero for the meantime, na pag pinag-uusapan ng aking may bahay, ay talagang, ang plano talaga namin muna ay, halimbawa makapag-retire kami, nagpe-pension or what, ay balik-balik lang muna kami sa Pilipinas. Alam mo, mag-stay ng 6 months sa Pilipinas, babalik dito sa Canada, no? Pero syempre, hindi natin alam ang panahon, hindi natin alam ang dikta ng panahon kung ano ba talaga. Pero yun yung pinapangarap namin, no? Na kung saan ba kami titira, sa Pilipinas ba o dito sa Canada, no? So hindi rin natin masasabi. Ang retirement home mo ba ay sa Pilipinas o sa Canada? Maraming factor kung bakit sinasabi natin na maraming magdidikta o maraming ididikta ang panahon kung kailan at saan ka magre-retire pagdating ng panahon. So yan lang po muna ang usapan natin ngayon at nasa inyo po yan kung talagang nasaan yung tibok ng puso ninyo, di po ba? At yun kasi yung karaniwang ways or trend ngayon ng mga kababayan natin mga Filipino. So maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.